Hi, this is Coach Kens. Please open your Bible in the book of Ecclesiastes chapter 5 verse 15. Ang sabi po rito, kung paanong siya'y lumabas sa bahay bata ng ganyang ina, hubad na yayaon siya uli na gaya ng siya'y dumating at hindi magdadala ng anuman sa kanyang nagawa, na kanyang madadala sa kanyang kamay. Chapter 12 verse 7, at ang alabok ay mauuwi sa lupa gaya ng una, at ang diwa ay mababalik sa Diyos na nagbigay sa kanya. Pag-uusapan po natin ngayon ang patutunguhan ng tao matapos ang kanyang buhay sa lupa. Sabi po ni Henry Ford, those who walk with God always reach their destination. Kung sino man ang sumusunod sa layunin ng Diyos ay nasa tamang direction. At at the same time, nasa tamang destination. Meron lamang tayong dalawang pagpipilian sa pagharap ng patutunguhan. It's either option 1 or option 2. Hell or heaven. Now, let's talk about the option 1, hell. At pag-usapan natin ang mga gagawin upang makapunta sa impyerno. Paano po ba makapunta sa impyerno? At sino yung gustong pumunta ng impyerno? At siyempre, kung pupunta kayo sa isang lugar, alamin nyo muna kung ano ang background ng inyong pupuntahan. Ano ho ba yung background ng impyerno? Ang impyerno po ay punong-puno ng kapighatian, kasamaan, kahirapan, habang buhay na paghihirap. Minimithi mong mamamatay pero hindi ka na mamamatay. Habang buhay kang ulit-ulit na papatayin pero hindi ka mamamatay. Bakit? Dahil yan po ang habang buhay na kahirapan. Ang impyerno ay walang electric fan, walang yelo na umuulan, at wala ring bumbero na sayo sa saklulo, sa kapighatian. Ganun po kahirap ang impyerno. Ang impyerno ay walang higaan na komportable kang matulog. Hindi ka dito makakatulog. Bakit? Sobrang sakit, mangangalit ang iyong ngipin sa init ng apoy. Yung kahirapan na naranasan natin ngayon sa mundong ito, wala sa kalingkingan. Pero pagdating sa impyerno, doon po ang lahat at ang buong kahirapan ay mararanasan. Dito lamang po sa atin kapag nagluluto tayo ng mga may mantika, matalsikan ang ating balat, matalsikan ng mantika, masakit na po yun, di ba? Maghahanap tayo ng panggamot, agad-agad natin lagyan ng ointment, kung ano-anong gamot, di ba? Pero dito sa impyerno, hindi na po tayo makakahanap ng ganun. Sapagkat doon, mayroong uod na hindi na mamatay-matay na kumakain ng ating laman, ng ating katawan. Ganun po kahirap ang meron sa impyerno. Ngayon, mabisang paraan upang makapunta sa impyerno. Ito na po yung mabisang paraan na gagawin mo kung gusto mong pumunta sa impyerno. Huwag mong tanggapin ang buhay na walang hanggan na biyaya sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Yan lang po ang requirements na dapat mong gawin. Huwag mong tanggapin ang buhay na walang hanggan na biyaya sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Kasi kung tanggapin mo, ay hindi ka makapunta sa impyerno. Pero huwag mong tanggapin, i-deny mo, tanggihan mo, siyak na makakapunta ka sa impyerno. At hayag ang mga gawa ng laman. Sa makatuwid ay ang mga ito: pakikiapid, karumihan, kalibugan. Yan, ito po yung bunga ng laman ng isang taong hindi mananampalataya sa Diyos, yung tumatanggi ng biyayang libre na ibinigay ng Diyos, ay ito yung namumutawi sa kanyang laman na mga kagawian, pakikiapid, karumihan, kalibugan. So, pakikiapid o kalibugan, that is karumihan. Kahit may asawa ka na, kasal kayo, nag-aasawa pa rin ng iba, nangaagaw ng asawa. At mga lalaki na pumapatol sa kapwa lalaki, mga babae
na pumapatol sa kapwa babae, nagkipagrelasyon sa kapwa babae, nagkipagrelasyon sa kapwa lalaki. So yun po yung mga karumihan at kalibugan, sobra-sobrang kalibugan ng mga tao na kahit kapwa gender ay pinapatulan, no? So hindi po ganoon ang layunin ng Panginoon. Yun po yung mga gawain ng mga taong nais pumunta sa impyerno. Pagsamba sa Diyos-Diyusan, pangkukulam, mga pagtatanim, mga pagtatalo, mga panibugho, mga pagkakaalitan, mga pagkakampi-kampi, mga pagkakabahabahagi, mga kidwaang panampalataya. So nagsasamba sa Diyos-Diyusan. Lahat ng mga bagay na nakikita na gustong-gusto dito sa mundo ay nais siyang magkaroon at sinasamba at ginagawang Diyos. Pera, anything na maganda sa ating paningin, babae, pag nakakita ng sexy, wow! No? Ginawang kahit lumagpas na, lumilingon pa rin. So, ginagawang Diyos yung mga ganyang mga na nakikita sa mata. So, yun yung mga katangian na example na gawain ng mga tao na gustong pumunta sa impyerno. At pagtatanim ng galit, pagtatalo, kahit saan pumunta, magkakaroon ng kaalitan, nagkakaroon ng paglalaban, itong mga basaguliro, no? At paninibugho, wala namang ginagawang mali ang kanyang partner, ang kanyang asawa, ay naninibugho, no? Lahat ng mga bagay na hindi naman o kahinahinala ay laging maghihinala, no? Ang mga example na ito ay mga example na gustong pumunta sa impyerno. Pagkakampi-kampi at mga hidwaang mga panampalataya. No, so kahit mali na panampalataya ay talagang pinaglalaban ang maling pananampalataya at pinagyayabang. Okay? Mga kapaninghilian, mga paglalasing, mga kalayawan, at ang mga katulad nito tungkol sa mga bagay na ito ay aking ipinagpapaunang ipaalala sa inyo, tulad sa aking pagpapaalala na ang una sa inyo, na ang mga nagsisigawa ng gayong mga bagay ay hindi magsisisipagmana ng kaharian ng Diyos. So, mga kapanaghilian, mga paglalasing. So, hindi rin pala maganda o tama ang paglalasing. Bakit? Kasi ang paglalasing ay nagbubunga ng kasamaan, mga kalayawan, lahat ng gustong maging kanya dito sa mundong to, gustong-gusto niyang magkaroon, magpalagay ng tato, pinupuno ng tato ang buong katawan. Yan ay bunga ng kalayawan. Mayroong asawa, nagbibilang ng maraming asawa, nag-iipon ng maraming asawa. Kalayawan. Paglalasing, that is kalayawan. Kung saan-saan napupunta na mga lugar na kung saan ay punong-puno ng kasamaan ang gawain, pumupunta, that is kalayawan. Lahat ng mga pagsusugal, lahat ng mga naisin ng laman ay kalayawan. At ang sabi ni Apostol Pablo dito, ang lahat ng yan ay ipinagpaunang paalala na sa atin o sa inyo, tulad sa aking pagpaalala ng una sa inyo, sabi niya, na ang mga nagsisigawa ng gayong mga bagay ay hindi magsisipagmana ng kaharian ng Diyos. So, ibig sabihin, kung hindi ka magkakaroon ng mana ng kaharian ng Diyos, dahil sa gawain yon ay ang mamanahin mo ay hindi kaharian ng Diyos, kundi ang impyerno. Impyerno ang mamamanahin ng hindi nakapagtanggap ng mamana o pamana ng kaharian ng Diyos. What happens to soul when they reject Jesus Christ as Lord God Almighty? Ano daw? What happens to a soul when they reject Jesus Christ as Lord God Almighty?
Sabi po sa Revelation chapter 20 verse 15, "And whosoever was not found written in the book of the life was cast into the lake of fire." So, ibig sabihin po, kung hindi ka nagmamana ng kaharian ng Diyos, ay wala ka rin sa book of life. Sapagkat ang lahat ng may minamana sa kaharian ng Diyos ay nakasulat sa book of life ang kanilang mga pangalan. So kung hindi po pala nababasa sa book of life ang iyong pangalan, ay maitatapong ka sa dagat-dagatang apoy. So yun naman ang layunin nyo, di ba? Yun ang layunin ng mga tao na matigas ang ulo na hindi sumusunod sa layunin ng Diyos, ay ang pumunta sa dagat-dagatang apoy. Ayan po yung kalagayan ng isang tao na ang pinili ay dagat-dagatang apoy. So kung ayaw nyo po nung option 1, mayroon pang the best na option na dapat nyong piliin at dapat nararapat nyong piliin. Ito yung langit. Tara, punta tayo sa langit. Ano naman po ang mayroon sa langit? Ano naman po yung kalagayan ng tao na gustong pumunta sa langit? Ang langit po ay kabaliktaran ng impyerno. Ang impyerno ay puno ng kapighatian, kalungkutan, kasamaan, at kahirapan. Dito naman sa langit ay punong-puno ng kasayahan na kasama mo ang Diyos. Dito sa langit, komportable, maganda ang pamumuhay, at wala kang ibang ginagawa kundi nagbibigay papuri lamang sa ating Diyos na sa langit. At pag-usapan natin kung paano pumunta ng langit. Ang langit ay masayang lugar, walang lungkot, dahil binabago na ng Panginoon ang ating katawan, change to glorified body. Wala nang paghihirap, wala nang sakit, walang problema, masaya pagsasama, masayang pamumuhay ng bawat isa. Ano pong requirements kung paano makapunta sa langit? Of course, ito yung tanggapin mo ang buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Tanggapin mo. Kung gusto mong pumunta ng langit, di tanggapin mo ang buhay na walang hanggan na sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Ano po ba yung ginawa ni Jesu Kristo sa atin na dapat ating tanggapin? Sapagkat gayon na lamang ang pagsintan ng Diyos sa sanglibutan na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak na upang ang sinuman sa kanya ay sumampalataya ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ano ho ba yung pag-ibig na yon na sinasabi ng Panginoon? Ang pag-ibig daw na dahil sa pag-ibig ay binigyan niya kanyang bugtong na anak. Ayan po ang ginawa ng ating Panginoong Hesus. Sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Datapwat ang kaloob na walang bayad ng Diyos ay buhay na walang hanggan kay Kristo Jesus na Panginoon natin. So dahil sa pag-ibig ng Diyos, na dapat tayo ang maipako, dapat na magbayad ng ating kasalanan, or dapat tayo ang ipako doon sa krus para sa kabayaran ng ating kasalanan, datapwat ang kaloob lang ng Diyos na walang bayad ay ang buhay na walang hanggan kay Kristo Jesus dahil sa kanya pong ginawa sa krus na siya nagpapapako at namatay at muling nabuhay sa ikatlong araw. Yan po yung pag-ibig na ninanais ng Diyos natin na ating maintindihan kung gaano tayo iniibig ng ating Panginoong Diyos na hanggang sa kamatayan, na instead na tayo ang mamatay, instead na tayo ang maipako sa krus, siya po ang gumawa na yon. Siya po ang nagpapako doon sa krus para sa atin mga namumuhay sa kasalanan. Sapagkat ang lahat ay nangagkasala nga at hindi nangagkaabot sa kaluhalatian ng Diyos.
Palibhasa ay inaring ganap na walang bayad ng kanyang biyaya sa pamamagitan ng pagtubos na sa kay Kristo Jesus. Palibhasa ay inaring ganap na walang bayad ng kanyang biyaya. See, walang bayad. Ibig sabihin, wala po itong kalakip na ganti o kalakip na bayad, no? Kundi ito'y libre. Libre po ito na biyaya sa pamamagitan ng pagtubos na nasa kay Kristo Jesus. Tinubos na po tayo ni Jesu Kristo sa kanyang kamatayan. Wala po itong bayad. Libre. Malinaw po yan. Sapagkat kung ipahayag mo ng iyong bibig si Jesus na Panginoon at sasampalataya ka sa iyong puso na binuhay siyang magmuli ng Diyos sa mga patay, ay maliligtas ka. Kung buong puso mong tinabi ng iyong bibig, no, ipahayag mo sa iyong bibig ng buong puso na si Jesucristo na Panginoon at sampalataya ka sa Kanya na siya'y binuhay muli ng Diyos sa mga patay, ay maliligtas ka. Ganun lang po kasimple. Tanggapin mo lang siya at maniwala ka sa Kanya, sa Kanyang kapangyarihan na niligtas ka sa pamagitan niyang kamatayan sa krus. Ayun na yung kaligtasan mo. Na hindi dahil sa mga gawa, sa katuwiran na ginawa nating sarili. Hindi po ito dahil sa kabaitan natin, dahil sa katuwiran nating sarili. No, dahil matuwid tayo, marami tayong tinutulungan at hindi tayo palaaway o anumang mga nakikita na goods or mabuting gawa sa ating sarili, ay hindi po yun ang nakakaligtas sa atin, kundi ayon sa kanyang kaawaan. Ay kanyang iniligtas tayo sa pamamagitan ng paghuhugas sa muling kapanganakan at pagbabago sa Espiritu Santo. May Espiritu po tayo, pero pag tinanggap mo si Jesucristo, ay yun na po yung tawag na Espiritu Santo. Banal na Espiritu Santo ang iyong itinanggap mula sa Diyos. Ito'y, kanyang iniligtas tayo sa pamamagitan ng paghuhugas. Ito yung paghuhugas, ito yung dugo ng Diyos. Dugo ni Jesucristo na ibinuhos niya doon sa cross ng Calvary, na nasa'y napako at namatay at muling nabuhay sa ikatlong araw. Sapagkat sinabi niya, sa panahong ukol kita'y pinakinggan at sa araw ng pagliligtas kita'y sinakluluhan. Narito ngayon ang panahong ukol, narito ngayon ang araw ng kaligtasan. Sinabi na po ni Apostol Pablo doon sa 2 Corinthians chapter 6 verse 2 na ngayon ang araw ng kaligtasan. Wala na pong sasabukas pa. Wala na pong mamaya-maya pa, kundi ngayon na. Ngayon na yung nakatakdang panahon na dapat ikaw ay maligtas. Kung manalig ka, maniwala ka, at sumampalataya ka sa Diyos na siya ay muling binuhay ng Panginoon mula sa mga patay para sa iyong kaligtasan. Na instead na ikaw ang mapapako, siya na lang. Kasi kung alam naman niya na kung tayo ay mapako doon sa krus, hindi na tayo mabubuhay. Bakit? Hindi naman tayo Diyos. Tao lang tayo. Pag tayo ay ipinako doon, namatay, wala, diretso-diretso na. Patay na talaga tayo forever. Pero siya, nung siya ay ipinako sa krus, muli siyang nabuhay. Diba? So, ganun po kapangyarihan ng Panginoon. Datapwat, ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, katuwaan, kapayapaan, pagpapahinuhod, kagandahang loob, kabutihan, pagtatapat. Ito na po yung tatawag na fruit of the Spirit. Ito po yung fruit of the Spirit na nagbubunga na po ng magandang ugali. Ito yung punong-puno ng pag-ibig, katuwaan, kapayapaan, pagpapahinuhod, mahabang pasensya. May puro na kasayahan o joy o kapayapaan sa isip, sa puso, no? Magandang loob at kabutihang pagtatapat, no? So, ibig sabihin po, ito na po yung bunga ng tinanggap mo si Jesus at kinikilala mo si Jesus bilang yung Diyos at sinampalatayahan mo, ay yung bunga ng Espiritu na tinanggap mo mula sa Kanya ay may nagbubunga na ng pag-ibig. Punong-puno na po ng pag-ibig. Kaamuan,
pagpipigil laban sa mga gayong bagay ay walang kautusan. So, ano pa ba yung saysay ng kautusan dito? Kung mayroon ka namang pag-ibig, kung sinabi na nga naman sa Ten Commandments na huwag kang magkaroon ng Diyos maliban sa akin, hindi mo na magagawa yun. Bakit? Mayroon ka ng pag-ibig, iniibig muna ang Diyos. At yun na rin ang katuparan ng kautusan. Kung sinabi sa Ten Commandments na huwag kang manapaw, o wag kang mag-iimbot, no? So, paano mo magagawa 'yon? Kung mayroon ka ng kabutihan na bunga ng Espiritu. So, yun na po yung kaganapan ng pagsunod sa kautusan, ay ang pag-ibig. Once Jesus enters your life, He changes everything from your eternal destination to your daily walk with Him. So, sabi ni James Cooper, na once si Jesus Christ ay nasa iyong puso, nasa iyong buhay, ay siya na rin nagbabago ng iyong buhay. Mula noong ikaw ay namumuhay sa kasamaan into the newness of life. Kumbaga, meron ka ng bagong buhay na kay Kristo. So, mababago na ang iyong destination. It is your daily walk with Jesus. It is your daily walk with God. No? Difficult roads lead to beautiful destination. Of course, dito po sa mundong to, ay mahirap mamumuhay. Mahirap mamumuhay sa isang lugar na kung saan ay punong-puno ng kasamaan. Bagkus, pwede tayong madarang, pwede tayong mahila, no? Pero, kung strong po ang yung faith, yung paniniwala mo sa ating Panginoon, ay hindi po hadlang ang lahat ng yun. It is always have the beautiful destinations of our lives. If you have the strong faith in God alone. Kung ayaw mong sumunod sa Panginoon, ay impyerno ka. Kung susunod ka sa Panginoon, ay langit ka. It's always your choice. If you have any comments, request, or something na nais malaman, put your comment below, and thank you for watching.